Inaasahan po natin na talagang aalma ang China tungkol po dyan at pinatawag na rin nga po yung ating ambassador po sa China para hindi ko nga alam kung anong papagalitan ba ito, ipapauwi, papabalik dito po sa Pilipinas. Ano po ang sa tingin niyo po ang bakit po ikinagalit ito ng China at ano po ang magiging resulta nitong galit nila sa atin? Ano yung magiging consequence po dito po sa nangyari? Yung kanila po, natural lang pong pumalag sila. Kasi hindi nila akalain kayang gawin ng Pilipinas yung batas na dalawang yan. Oo. Natural lang pong pumalag sila kasi ang sabi nila ay hindi natin kayang i-implement yung 2016 arbitral ruling. Yung 2016 arbitral ruling, nakalagay po doon sa Maritime Zones Law. So, ini-implement na po natin. So, normal lang pong pumalag sila. Baka hindi rin nila naintindihan. Mahirap talaga maintindihan niya. So, siguro naghihingi sila ng explanation kung ano yung ibig sabihin. Normal lang po yan sa diplomacy na ipatawag po yung ambassador. Pwede rin po natin ipatawag yung ambassador nila sa DFA para explain naman. Ito yung nilalaman ng dalawang batas, ini-explain na, pinaliliwanag namin sa iyo. Pwede ba ipaliwanag mo doon sa mga kasamahan mo sa Beijing? O ganun din po yun. Okay. So itong dalawang batas nga ito, nagpapatibay po ito, yung lawak ng teritoryo namin yan, at saka yung karapatan namin sa lahat ng likas yaman nitong nakapaloob dyan sa aming exclusive economic zone. So, nabanggit nyo na kanina yung epekto nito, no? Halimbawa, dun sa ating mga mangingisda na parati na lang tinataboy, no? Mula sa Scarborough Shoal. Yung pinagtibay yung karapatan natin sa likas yaman, sa sektor po ng enerhiya, no? Na talagang eto, maaari kaming mag-explore dito sa Recto Bank, no? Malampaya, yung mga ganon. Dahil paubos na nga ang Malampaya. Pero, Senator, ang katanungan ko, meron kasing, hindi ko alam kung natuloy yung provision, na lahat ng mga tinayo na artificial na isla sa loob ng ating EEZ, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ay pagmamay-ari na ng gobyerno ng Pilipinas. Yung po ba ay napatibay din? In the final version? Hindi po eksaktong diretsyong gano'n, pero ang nakalagay po doon, lahat po ng instalasyon sa loob ng ating exclusive economic zone ay sang-ayon sa UNCLOS ay atin. So kung sino man ang nagtayo niyan ay atin pa rin yan. Walang pagkakaiba po kung may nagtayo ng basketball court, half court sa bakuran mo, kahit may mag-basketball araw-araw doon, ay inyo pa rin yun, nasa bakuran mo yun. Kahit hindi ka naglalaro ng basketball. So, ganun po ibig sabihin, parang ginagamit nila ngayon, sila nandoon, sila nagbabasketball, pero lupa natin yun. Nako, so, lalong magagalit sila. China, dala lang natin yung namuhuna na sila dyan pinag-aagawang mga bahura. Di ba tinayuan na nga ng mga isla, protektado ng mga missile yun, Senator? May mga... Yun po kasing mga ganon ay pinawalang visa na po yun ng arbitral ruling. Yes. At dahil po yung arbitral ruling ay bahagi ng Maritime Zones Law, ay kinikilala natin yung mga bahagi ng desisyon na yon bilang bahagi ng ating mga batas sa Pilipinas. So, Senator Tol, ito ba, dahil po dito, pinagtibay na nga natin yung ating teritorya at soberanya, hindi rin ho ba ito mag-escalate pa further? As it is already now, talagang mainit na po ang, ewan ko, sabihin natin laban ng China versus the Philippines, lalo na po tayo po ay nagdadala ng provisions dyan sa Sierra Madre and all that. Because of this, hindi ba ho tayo mas malalagay po sa alanganin, magkakaroon, sana, hindi naman magkaroon ng digmaan. Pero do you feel that this is going to escalate further the tensions between the Philippines and China? Palagay ko po kahit gumawa tayo, hindi tayo gumawa, talagang hindi naman maganda yung intensyon nila at hindi po sila sumusunod sa international law, kaya yun po yung nag-escalate. Tayo po, yung paggawa natin ng batas na yan, ay nagpapatunay na lamang na tayo ay sumusunod sa United Nations International Law of the Sea. So, sumusunod po tayo bilang mabuting mamamayan ng mundo. So, wala po ako nakikitang
tayo Pagbabago. ang nagpa-escalate. Let's get together. Sunday 25.